ayun, magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So mga kababayan, kung kayo ay bago pala sa aking channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. So ngayon mga kababayan, nandito tayo sa bahay ni Tate Ramos para ipaabot natin sa kanya yung pera na para pampa-check up niya sa kanyang sakit. So yung mga kababayan, samahan niyo. So ayun mga kababayan, ito yung bahay ni Kuya Ramos. Ayan. Ito po yung kanyang sasakyan. Ayan. So tatawag tayo. Tapo. Ito mga kababayan, yung sasakyan niya. Magandang araw Kuya. Nandiyan ka ba? Ayan. Pwede pumasok? Ito mga kababayan. Ito ba sasakyan mo? Ba't parang sira-sira na? Pag yung naggulo sa gindi. Ha? Pag nanggugulo sa gindi. Ito tinan mo. Wasak na wasak. Pag-asis ko ng ayusin ito. Oo. Pinanghinawa na, ayos ako ginugulo. Ayos ginugulo. Ganun. Wasak na mga kababayan pala yung sasakyan niya. Nagagamit pa ba ito? Pwede pa, pag nilagyan kayo sinaulig ang batera, pinag-iingatan lang. Kasi yung isa nabitigas. Nadisgasya kayo. Ito ba yung nadisgasya? Hindi ito. Yung isa, naka-Alex na, matino yung. Yung pinabatak mo na? Oo, wala kakaso-kaso, mali ang style ito. Ito yung bumaliktad ka, ano? Yung isa. Ito magilid. Oo. Yung... Tara, salod tayo. Oo. Ayun mga kababayan, ito yung pera mo sa sakyan. Sige, pasok tayo. Pag-asa pa, no? Pwede pumasok? Sige. Grabe mga kababayan, itong bahay nila. Ito yung ate ko sinasabi. Magandang araw. Yung mga Ay, magandang araw po. magkakalaw na kaya? Hindi, nakikita ko lang pala yun si ate. Kamukha mo. Ito yung kwarto mo, te? Kwarto mo to? Kwarto po lang lahat nung nakatira dito. Ito. Opo. Tapos, ito na ang kaldero mo. Dito ka na nagsasaing. Nilagay ko po muna kasi nakuha lang yung panganay namin, yung usok. Nausaw kaya yung isa, yung wala dyan. Nandyan ba? So, pakita ko lang kabuuan bahay ni Kuya Ramos, mga kababayan. Ito. Kasi na, ganyan na itsura. Grabe Ramos, hindi ka naglilinis. Hindi, anong time na ano. May upuan ba yun? Dito tayo kay ate. Ate, pwede dito tayo? Opo, okay lang po. Okay. Salamat ha, maraming salamat. Dito kayo nakatira. Dito yung kwarto mo. Kamusta na po kayo ate? Ito po, hindi ko alam ganito pala kayo. Ganito kahirap? Anong hirap po ba naranasan ninyo? Hindi ko alam ganito po pala kanila pa may puso. Mahirap na may Hindi ko po alam na ganito po pala kahirap ang may puso. Ang may puso? Bakit po? Mahirap na may puso? Yung ngayon, ang nararamdaman ko. Opo. Pagising ko sa umaga, pagod na ako. Kuya, dito ka mapod dyan kanino may Dito bangka. pa nag-ano sa trabaho, pagod. Oo. Tapos minsan yung ganyan nga parang yung puso mo bababa, Ganun. buhat-buhat. Kaya parang nasabi mo na ganun pala kahirap na may puso. Ako, hindi ko po alam ganun po pala kahirap. Na may puso. Ang may sakit sa puso. May sakit sa puso. May sakit pala kayo sa puso. Opo. Akala ko may ganun kahirap yung may puso. Sorry. Pwede malaman pangalan niya, te? Amy po. Amy. E-M-Y. Amy. Ramos. Ramos. Ilang taon na kayo, te? 53 po. 53? Opo. Hindi pa senior Hindi, pala. mas matanda ako. Matanda pa sa'yo? Ikaw ilang taon ka na? Senior na ako. Di senior ka na rin pala, te. Hindi mo alam yung birthday mo. Kailan birthday mo, te? March 5 po. 19. 53. Yun nga. Kasi hindi naman daw kasi halata sa akin ng kami. Ang senior. Kaya pinababaan mo yung yung edad mo. 53 po talaga ako. 53 ka. Yung mga kababayan, tingnan mo, ito yung saingan nila, oh. May ano ulam nyo, te? Wala po. Tingnan ko nga, buksan mo, Kuya Ram. Nakakain lang na rin. Sopas. Pansit Canton. Kanto ng ulam nyo, tapos kanin. Pansit Canton. Yung mga kababayan, ito yung higaan ni Ate Amy. Ito sa nagluto. Opo. Ayun, itong kwarto mo. So, ganun. Kamusta naman ate? Kayo ba yung may asawa?
Wala pa po. Wala kayong asawa? Saka po yung mata ko. Hirap ako kasi natatangal ako ng paggising ng dalawa eh. Minsan alas 2, minsan alas 3. Bakit maaga sila nagising? Opo. Minsan balahan ng bubong. Bakit dito? Yun, kuya, yun gusto ko sabihin. Oo. Kaya Pag tinatanong, mayroong naging-problema, nagkakaroon mga rugby boy, pag yung lalabas yung kapatid ng pinakamatanda, hindi magkakabangay. Napag-igante, yung dami ko, nagkagano'n itsura. Ayun sa sakyan mo, kaya barag-barag na. Binabato pala yun. Mga rugby boy. Dati matino yun. Eh wala bang ano dito sa barangay? Wala bang barangay tanod na naway dyan? Ako po. Minsan ako nagreklamo. Yung tala, katwira na nung araw, uwi na lang araw. So wala pala kayong ulam, te. Wala kayong ulam. So pat lang pala ang ulam nyo. Saan po kami? Grabe naman, napakainit. Wala kayong electric pan, te. Wala po eh. Bakit? Okay lang sa inyo, walang electric pan. Kasi isa lang po ang kumakayod eh. Isa lang, kumakasya na lang kumakayod. Babae. Wala. Ito ba? Ito lang naghanap buhay. Bali lang kayo nakatira dito? Tatlo. Yung isang kuya mo? Oo. Yan. Kaya tatlo kayo, walang kumakayod. So, yun. Hindi ko masabing ka, just lang, nagpipin ng bote, hindi masapat yung bote. Kinakailangan tumulong din. Oo. So, ititinda siya ng ballpen sa provincial hospital, sa school, sa munisipyo, sa hospital, sa Kapitolyo. Wala tayong manan sa lugar, basta gagala. Gagala lang siya dahil hila-hila niya yung kanyang kariton. Hindi nakita mo, kami karton ba yun? May kariton yun na hinihila-hila. So, ayun. So, kaya ati kami narinig kasi nga si Kuya Ramos, ano pangalan mo? Eusebio? Oo. Junior ako sa... Junior. Ano palayaw mo? Yun nga. Sebio. First name ko yun, Eusebio. Ama ko rin yung pangalan, ama ko yun, ama namin yun. Oo. Eusebio. So ngayon yun nga, kaya din ako napunta, gusto ko rin makita yung kalagayan. Kasi nga Salamat po ako ng marami. Opo. Salamat po. Na kahit man lang hindi may bigas kayo. Yung nabili ko ako, pinasahin nga yun. 1 kilo, 2 kilo. Oo, yan lang ang ano nyo. Ibig sabihin, ikaw lang Ramos talaga nag-ano dito. Ikaw lang Kuya Ramos. Oo, kumang talaga. Grabe mga kabayan. Pwede sa yung ballpen, kinakailangan dito. Oo. Kaya nahinto ako pagkakita. Ba't nahinto ka sa pamamasada naman? Ano naman? Iba na yung pakiramdam ng kamang kong Oo nga. tumubo sa akin dati. Oo. Binabalo wala, wala mo nararamdamang masama. Simula para ako nangangala yung hindi ko na may buwabahan ako sa pagbutrabaho. Pinigil ko na. Kung tutuusin po, kuya, wala po ako dito eh. Oo. Kasi namatay po si Kuya Edgar. Hinahabol ko abuloy. Tapos namatay si Mami. Wala akong matanggap na abuloy. Wala. Wala akong natanggap. Dalawang namatay, wala kayo natanggap na abuloy. Wala po. Paglabas ko, pupunta ko ng gate, nagtanong-tanong ako. Tapos tinuruan ako ng mga kapitbahay. Kailan? Iba na yung pilapil. Hindi naman dating ganyan. Nag-iba na. Nagtaka na rin sila. Yung mabanggit lang inabanggit yung kusa ng batay. Kasi kaya walang-wala tayo ng gobyerno, walang pasok, walang service, walang barangay, walang pati lockdown nung panahon na yon. lockdown. Saan tayo kukuha? Hindi nagbaka sa barangay. Kasi yung mama ko, kahit gabi, isinugod, wala nangyari. Namatay mama mo. Biktima ng lockdown. Ganon. So ayun kawawa naman pala talagang kalagayan nyo rito. Tingnan nyo naman mga kababayan. Halos ako, ngayon lang ako napasok, hindi ko akalain na dito pala ang bahay mo, Ikinagagala ko po kayo makilala. Opo, maraming salamat po. Actually po, kaya ako napunta rito para ibibigay ko po kay Kuya Ramos ang kailangan niya po para nga magamot na po ang kanyang liig. So, mga kababayan, napakaganda po ang balita kasi si Kuya Ramos ay nagpunta po sa amin yan. At ang nga po mga kababayan niya yung kanyang ultrasound, ang kanyang ultrasound mga kababayan ay nilakad niya sa Kapitolyo. So ngayon mga kababayan, libre na yung kanyang
ultrasound na worth of 1,500. Tama ba, Kuya Ramos? Worth of 1,500 na libre si Kuya Ramos. So ngayon mga kababayan, bukas dadalhin ni Kuya Ramos ang papel na yon. Saan yung papel, Kuya? Pakita lang natin. Ang papel na yon mga kababayan, ipakita na lang niya yan para ma-ultrasound na siya libre. So ngayon, bibigyan na natin si Kuya Ramos. Ipakita natin mga kababayan. Ang galing mo pala, nilakad mo sa Kapitolyo. Grant na ito? Granted na. Ayun mga kababayan, napakabuti talaga ang Panginoon. Ayan, siya ay kahit na mag-isa, nilakad niya yun. Naka-grant na po yan. Ayong kanyang... Napapaganda natin ka pati isa. Ito lang muna, ultrasound. Grant na rin yung iba. Hindi, ito babalikan. Wala pa daw Yan, ito muna ang ultrasound. Tapos ang isa ay yung isa nilalakad mo rin. Ayun mga kababayan, yung isa pang request sa kanya, lalakarin na naman niya yon. Pagkatapos niya mag-ultrasound, lalakarin na naman niya yon. Saan mo hingi ng tulong yan? Sa munisipyo. Sa City Hall natin, sa kay Mayor. So ngayon, pag nag-grant ni Mayor yan, bibigyan ulit natin siya ng panibagong pamasahe na naman. Bukas, bibigyan mo na kita ng 500, sabi ko sa'yo. 500 para ma-check up, para ma-ultrasound ka na. Ngayon mga kababayan, yung 500, kasi ang pamasahe ay nasa 200 ba, balikan? 300, balik. 300, di may 200 kang pangkain. Yung pagpalagyan natin dito, dahil may minsan yung hospital, humingi ng yung ba ng entrance, minsan ID ganun. Ay hindi, mayroon ka ng blue book, di ba? Wala na yun, ipakita mo na lang yun. Sa simula lang yun, pa sa nagpunta ka doon, hingi ka muna ng blue book. Tapos doon kasi ang record ilagay sa'yo, lahat ng record na kailangan mo. Tama. So ngayon, pag nagay, may 50 pesos yun na bayad. No, nakabayad ka na, di wala na. So, sa tingin mo, kulang pa yung 500. Palagay ko, sapat na yun. Sapat na. Pero ang inaalala ko kasi, ito maiiwan ko sa bahay. Adi, natin, bibigyan natin si ate ng panggastos dito sa bahay. Salamat. Na mga 200. No? Ano ate, para bili ka ng bigas, noodles, ulam mo, o kaya sardinas. Ano? Kuya, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pwedeng gawin 500 din. 500. Opo. Huwag naman kayo magmamakaawa ate, kasi ganito po yan. Sige, bibigyan kita din ng 500. Opo. Panggastos sa lahat ng loob ng bahayan, Kuya Ramos. Babalitaan niyo. No. Ganito lang gawin natin na. No. Ibibigay mo, bukod sa magpapakonsulta ko bukas, ako na magbabudget para makasigurado. Kasi, Ikaw na lahat na magbabudget sa bahay. tama, 500 dito sa bahay, 500 yung pang ano mo bukas. tama. May ate, siya na lang ang mag-budget kasi hindi ka naman nakakalabas na dito Hindi malabas po ako. Hindi kaya yung bumili ng mga Oo. 5 kilo, gano'n, hindi kaya. Kaya po. Hayaan mo na si Kuya Ramos ate, basta ano ba kailangan mo bilhin, gusto mo? Ipabili natin sa kanya. Bigyan natin ng konti yung gamot. Ano bang gamot mo? Kasi kauna-unahan po, boss, ang bibiling ko sana salamin sa mata. Reading glass? Opo. Bakit? All around. Pang all around na yun. All around. Sige po. Astigmatism po kasi ako eh. Ano ba? Pangkalahatan na po yun. Pero kung may salamin ka, pwede na yon. Opo. Sige, iano natin yan. Pero unahin lang muna natin pagkain nyo, kasi naano po kasi ako dito sa tingnan mo naman sitwasyon ninyo, wala kayong lutuan. Uling ba ang ginagamit nyo? Kahoy. Di mausok din sa loob ng kwarto. Yun nga po, konting taste na lang. Konting pasensya na lang po. Konting pasensya. Mga kababayan, nasa kwarto mismo, sila inakulob pa, walang electric fan, kahit electric fan, kung may electric fan ba kayo, ay okay lang kasi may kuryente naman kayo. Magkano ba bill nyo sa kuryente ngayon? Siguro kung minsan ko na, pinakamataas. Oo. 100. Sa isang buwan. Yun. So ngayon, kung may electric fan kayo, baka maging 150 yon. Okay lang sa inyo na may electric fan. Baka naman may magalit na may mag-electric fan kayo, yung isa mong kuya. Ewan ko, hindi natin alam. Ako sanay ako sa alam mo na, pag ako mahangin yung natural na hangin, okay lang sa akin. Itong kasama ko sa... Ito si ate, dapat talaga may electric fan. No. Bigyan natin kung may...
Mula naman po ng pan, di na ako duman ng electric fan kasi naaawa ako sa kumakayod. Sumakayod. Opo, baka naman po pati paligid namin Ah. yung berde na. Oo. Okay, sige. Kung wala kayong pambiling electric fan, okay lang yan, ha? Kung wala kayong pambiling electric fan, sige, wag muna kayong mag-electric fan. Eh, napakalaki naman pala ng bill nyo sa kuryente. 100 sa 50. Ano, ako naman natatakot baka hindi kayo makabayad. Ha? Pero na nakatatakot sa daan. Ang kinatatakot ko lang po dito, hindi nagkakaintindihan. Hindi, okay lang po yun. Hayaan nyo, kung halimbawa umabot ng 150 at nag-away-away kayong magkapatid, tatlo dito, 150. Tapos nag-away-away kayong tatlong magkakapatid dahil sa bill tumaas ng 50. Naman siguro madali lang gawa ng paraan yung 50 pesos na yan, ano? Diba, ito lang ilaw nyo siguradong bill nyo, ano? Boss, hindi po pasensya na po kayo, hindi kayo maalok sa Diyos, ha? Ay, oo, hindi po. Merienda. So ngayon mga kababayan, ibibigay natin bigyan muna na si Tatay Ramos kasi 500 lang naman ang gagastusin ni Kuya Ramos sa kanyang ano muna kasi ang 1,500 mga kabayan na libre na. Yun ang pinakamagandang ginawa ni Kuya Ramos. Kuya Ramos po ay masipag naman pala maglakad. So nalibre na siya galing kay Gob. Bukas i-ultrasound na siya. Hinihiling niya pamasahe na lang kahit 500. So may isa pang session. Ilang session ba yun ang request sa'yo? Dalawa? Tatlo? Wala, yung isa, yung sa dugo. Oo, yung MRI ba yun? Hindi, ewan ko. Hindi ko mahina tayo. Hindi ko alam. Hindi, nakuha na ka na sa dugo. Okay na. May isa pang nakita ko dun eh. So yun na lang yung lakarin mo kay Mayor. Baka naman malibre na naman yon. Bigyan ulit kita ng pamasahe ulit para lahat. Pag nakumpleto na lahat yun at ikaw ay operahan na, o di Hindi tayo malala. gagaan na ang buhay mo ngayon, magpakiramdam mo. Siguro, Oo. mawawala naman. So ngayon, bibigyan kita ng 1,000, ang 500 ipang grocery mo dito sa bahay mo. Bukas. Ito mga kababayan, bigyan natin sila ng 1,000. Bibili, bali, pagkagali ko sa ospital, bibili ko ng kahit man lang. Di, bago ka umalis, para may kakainin si ate. Bigyan mo na sa akin yung iba. Mabuka mo na dun. Ano sa kanya? Hindi, basta ganito, ngayon mamimili na siya ng pagkain nyo. Baka po may barya kayo, boss. Baryahin nyo na lang. Hindi ate, bigyan mo nga siya ng 100, ha? Hindi, mamaya na, bigyan mo siya ng 100 para may, ang gusto kasi ni ate, mga kababayan, gusto niya may pera kasi, baka gusto niya bumili tinapay, baka gusto niya bumili ng soft drink, meron siyang gustong bibilhin, meron siyang pera kahit 100. Yung 400, yung ibili mo ng bigas, kung bumili ka sana ng ulam na medyo masarap-sarap, bumili ka para makakain naman kayo ng medyo tinulang manok. Mag-iwan ako ng 100 sa kanya yung 4. Babay. Pang grocery mo. Yun. Yung 500, yun ang pang hospital mo. Yung 500 ko, hindi yan nakarating sa akin. Saan ba? Galing po sa relatives ko. Nabalitaan ko, nagpadala sa akin. Sino tumanggap? Sila. Yun nga, hindi ko alam po dahil lagi tayo magkasama sa trabaho. Kasi namamasada po ito ngayon, hindi na mga kabayan si Kuya Ramos, hindi na nakapamasada. So, yun. Saka Ramos, kumari, linis-linis din kahit paano, ano? Ngayon, nagtulungan. Kaya ako na hindi kumbaga hindi magkanda ugaga, yung imbis na ipanahon ko dito, paano sa paglakad naman? Wala akong 200 pagkatapos. Hindi, isa na lang. 100 lang muna ate para unahin muna natin yung bigas nyo. Kasi si Kuya Ramos ay hindi na mamasada yan. Tapos ang ulam mo, tinan mo naman wala kayong ulam. Ang ulam nyo noodles. Pag may bukas niyan, bibili kagad ako ngayon. Opo. Iwan ko sa kanya. Opo. Ayan. Isang corn beef, pwede na yan. Manok na lang. Manok, 1/4 na manok sa bawan mo. May ikaw na lang bibili, kasi may pupuntahan po ako. Leg ng manok. Ikaw nga, bawal nga sa kanya. Baka naligaw na nga yan. Oo, naligaw na nga yan si ate. Ikaw na bumili, mag-bike ka na lang. Sige po, opo. 1/4, mamaya pa naman alas 4 magbubukas yun para may hapunan kayo. Bili ka ng bigas ng 3 kilo. Bili ka ng 1/4 na manok. Tapos yung sayute o kaya papaya sa bawan mo. Marunong ka ba magluto? Marunong ka magluto, te? Ayun naman pala eh. Nalalaman. Lagi mo ng tanlad. Tanlad, yung lemongrass. Sarap yun, o kay luya. Oo, ganun. Hindi na ako manok, daw na magluto. Oo, tapos importante, bigas ha.
Tapos tulad ngayon mga kababayan, tanghalian nila ay noodles. Bigyan mo ko ng isang Eh. bakit mali ko, kumbaga. Oo nga, bibigyan ka na nga. Yung ano. Sa bibili akong bigas. Oo. Ikaw na bibili ng ulam. Di pocket money. Oo, Para baka. malalax naman po eh. Para baka maligaw si ate. Sa palagi ko, hindi naman eh. Hindi naman maligaw. Oo. Hindi, bigla lang ang punto ko lang to kuya. Makapamasyal ba kahit minsan? Oo nga, para makalakad-lakad sa labas. Yun. Ngayon, may makita siyang gusto niyang kainin, edi meron siyang pambili. No? So, ayun mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre, ako'y lubos nagpapasalamat sa Pinoy Vloggers Charity Group kung saan sila po lagi sumusuporta sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan ng tulong dito sa Pilipinas. So, ngayon mga kababayan, isang napakagandang balita na ginawa ni Kuya Ramos ng kanyang ultrasound ay napalibre ng 1,500 sa ating gobernador ng Bulacan. So ngayon ang naging problema na lang ay ang kanyang panggastos na balikan pa uwi na pagkatapos na ma-ultrasound. And then mga kababayan, yung isang session niya ay ilalapit naman niya sa mayor namin dito sa Malolos, at pagka yan ay na-grant din ulit, papaano din siya ulit doon at bibigyan na din natin siya ng panibagong panggastos na naman niya. Sa ngayon mga kababayan, 500 binigay natin sa kanya, and then bigyan natin sila ng 500 na para pambiling pagkain, kasi mga kababayan, nakita mo naman ayun ang ano nila, may kanin pa naman, kaya lang ang parang maitim ang sabaw. Ano ba yan? Ba't maitim? Noodles na Lakime. Sobrang ilang pirasong noodles yan? Wala. Wala na, ubos na pala. Tubig na lang. Yeah. Ayun na. So ayun mga kababayan, siyempre ako hindi ako magsasawa magpapasalamat sa ating mga kababayan higit na nangangailangan ng tulong na inyong pinaabutan. Sa ngayon na naman mga kababayan, isang pamilya na naman ang napasaya ninyo. Talaga namang nakikita natin ang ngiti sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga labi, na sobrang kaligayahan na kahit paano ay nakapagpaabot tayo ng biyaya na kanilang talaga namang kailangan nila, na makabili sila ng pangkain sa araw na ito. Siyempre, makapagpasikap na rin si Kuya Ramos. Pangarap ni Kuya Ramos ay sana ay mapasan? Gumaling. Gumaling ka. At para makapagtrabaho naman. Makapagtrabaho na naman. Kami magkaroon din panibago rin. Kasi itong medical, ang malalaman pa ako kay Nathan. Sana manwari po, isa pang bagay, nakapagpapasalamat kami dito sa magkapatid, dito sa inyong grupo. Pero sa iyo, kahit paano, malalaman natin ang kalagayan kung sana bumuti. Apo. Dahil mahirap ang buhay po ngayon. Okay. So, maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat do, Ate Amy. Ayun, may usapan na tayo ha. Mayroon ka rin, may bibigyan ka rin ni Kuya mo. Tapos, ikaw pa lang ate. Bibigyan kita ng pocket money, bukod sa pagkain. So, ayan, maraming salamat po mga kababayan. Bye-bye po. Bye-bye kayo. Bye-bye. Bye-bye. Praise God, hallelujah. Ayun, purihin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Maroon ka kumantate ng Christian song? Ay, yung charismatic song. Sige, marunong kang ganan. Nahiya po ako kasi yung boses ko, ubo ko na ubo eh. Sige lang, kahit kapiraso lang. Yung Christian song natin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka sa amin. Wow, kaya maraming salamat po. Bye-bye, bye-bye po.